Sa Day 11 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ibinunyag ng prosekusyon na hinahagila pa rin nila kung may totoo ba talagang Mary Grace Piatos. Pero sa ngayon, hindi pa rin siya mahanap-hanap. Sabi naman ng depensa, wait lang at magpipresenta sila ng testigo ukol dito. Narito ang politiko update ni Hannah T. Nakarating na sa Senate Impeachment Court ang pangalang Mary Grace Piatos. Yan ay nang ilantad ito ni State Auditor Roderick Mawil bilang testigo ng prosekusyon sa usapan tungkol sa umano'y hindi tamang paggamit ng OVP ng confidential funds. Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, close and open parenthesis, medicines. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumutang din ang 10 pang tumanggap umano ng confi funds ng opisina ni VP Sara, kasama ang isa ring Renan Piatos. Ilan sa kanila walang sapat na dokumento para sabihing tinanggap nila ang pondo, habang ang iba ay hindi naman daw pasok sa audit period ng COA na mula December 21 to 31, 2022. Ito ang 11 days na umano'y ginamit ng OVP ang humigit kumulang 125 million peso confidential funds na dapat ay gamitin sa loob ng 3 buwan sa parehong taon. Nagsumintiban daw ang OVP ng acknowledgement receipts pero walang sales invoice ang mga ito. Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili ng medicine? Hindi naman po siguro confidential pag kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun. Yung mga grocery na binilhan ng mga sari-saring groceries at supplies, hindi ba confidential dapat ang mga pangalan ng grocery na yan? Hindi naman po kailangan maging confidential yung pangalan ng mga groceries. Katulad nga po ng sinabi ko, ang confidential ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Kahit daw mga hardware store na pinagbilhan ng mesa at upuan ng OVP, kailangang pangalanan dahil hindi naman ito confidential. Tinangkang ipatanggal ng defense ang bahagi ng testimonya ng State Auditor na si Attorney Roderick Wamiel dahil wala raw siya sa posisyong magbigay ng ganitong interpretasyon. Wala naman daw kasing nakasaad sa mga probisyon ng Joint Circular Memorandum 2015-01 na nagsasabi ng saklaw ng paggamit ng confidential at intelligence funds. Pero nanindigan ang House Prosecution. Una na kasing ipinaliwanag ni Wamiel kung ano ba ang confi at intel funds. Sa bisa ng memo na nabanggit, ang confi funds ay ginagamit para sa secret operations ng mga ahensya, habang intel funds naman ay para sa national security intelligence operations ng military, uniformed services at otorisadong intel practitioners. Kalaunay nagdesisyon si Presiding Officer Cheese Escudero na huwag i-strike off the record ang pahayag ni Wamiel. Nasa 10 milyon nito ay payment of reward na hindi naman daw nasuportahan ng mga dokumento ayon sa COA. Meron ding lumabas na 40 million worth of medical and food aid, habang 10 million din sa travel funds. Sabi ni Wamiel, sa higit isang dekada niyang nakatalaga sa COA, si VP Sara lang daw ang tanging bise na may confi funds appropriation. Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sa 3 DepEd secretaries na sakop ng panahong sinuri ni Wamiel, si Duterte lang din daw bilang kalihim ng DepEd ang nagkaroon ng confidential funds appropriation. Nasa 112.5 million ang confi funds ng DepEd sa loob ng 3 quarter ng 2023. Tig 37.5 million pesos ito. Pagdating muli kay Mary Grace Piatos, hindi pa raw mahanap ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ang individual na ito. Premature din para sa prosecution kung sasabihing hindi nag-e-exist si Piatos. Pero sa panig ng defense team ni VP Sara, may inilaan daw silang testigo para sagutin ang paratang laban kay Mary Grace Piatos. Para sa Politico Nightly, Hannah T. Billionario News Channel.